Walang sound. Senior Citizens Tips, time for information and public service. Alamin paano aktibong makalalahok ang nakatatanda sa mga gawain sa komunidad at bakit mahalagang sila ay maisasama sa pagpaplano ng mga gawain na may kinalaman sa kanilang sektor. Pakinggan natin ang mga karanasan, kwento, hinaing at kanilang opinyon sa iba't ibang polisiya at programa ng gobyerno para sa nakatatandang Pilipino. Makibahagi sa talakayan, makiisa sa pagpapalawak ng kaalaman at kamalayan ng bawat isa sa mga usapin tungkol sa nakatatanda. Senior Citizens Tips, mapapanood tuwing Lunes sa ganap na alas 2:30 hanggang alas 4 ng hapon sa Facebook page ng Coalition of Services of the Elderly o COSE. Ang talakayan na ito ay inihahatid sa atin ng COSE sa pakikipagtulungan sa Miserior, isang German Catholic Bishops Organization for Development Cooperation. At ngayon, narito na ang bagong episode ng Senior Citizens Tips. Ayun, magandang hapon mga ka-seniors sa lahat ng sulok ng Pilipinas. Naririto naman po tayong muli sa ating lingguhang programa sa Facebook page ng COSE, ang ating live streaming tuwing ikalas 2:30 ng hapon hanggang alas 4. At ito po ang ating Senior Citizens Time for Information and Public Service. Yan. Ngayong hapon ay meron tayong bagong topic at napakahalaga. Actually, matagal na itong ideya ng maraming mga seniors na nagnanasang magkaroon ng maalwan na pamumuhay, no? At ang topic natin ngayon ay tungkol po sa Senior Citizens Day Center. No? Alam nyo, yung mga bata, noong tayo meron pang mga paslit na inaalagaan, ay dinala natin ang ating mga anak sa mga daycare center. No? Itong idea na dapat ay ang mga senior citizens ay meron ding daycare center. No? Yan ang pag-uusapan po natin ngayong hapon. At tatalakayin natin ang karanasan ng isa sa pinakamaunlad na syudad dito sa Metro Manila. Isa sa merong pinakamagandang mga programa para sa mga senior citizens. Mamaya sila na lang po magpapakilala sa kanilang sarili. No? At of course, ang ating makakapanayam ay siya po ang OSCA head ng syudad na ito na ipapakilala natin mamaya. So magandang hapon sa inyong lahat, mga tagapakinig nood sa lahat ng sulok ng Pilipinas, pati na ang mga kababayan nating may oras makanood sa atin sa ibang bansa. So Nanay Salve, mumati po muna kayo. Yes, maraming salamat, Ka Floro, sa pagbibigay sa akin ng pagkakataon muli makausap at makapanayam ang ating mga taga-subaybay. Para hindi ko makalimutan ay unahin ko ng pasalamatan ang COSE dahil madalas hindi ko nababanggit pag nandoon na sa bandang huli ng ating talakayan. But anyway, tama ka, napakaganda ng pagkakataong ito na kasama natin ngayong hapon si Ma'am Nitz Jordan para ipakilala sa atin ang isang approach o isang programa na maaari nating matulungan ang mga nakatatanda sa ating mga komunidad. So para sa ating mga taga-subaybay, lalo doon sa mga may dinadala o mga leaders ng mga samahan, maaari po ninyong kopya o ma-replicate yung ating mga programa na naipipresent natin dito. This afternoon ay tungkol po ito sa day center para sa mga older persons. So magandang hapon, Ka Floro, back to you. Yan. Okay. Ating pong bigyan pagkakataon magpakilala ang ating kagalang-galang na kapanayam at panauhin ngayong hapon, si Ma'am Nitz. Ma'am Nitz, pwede ho ba kayong magpakilala at sabihin kung saan po kayo, taga saan kayo at ano po ang inyong tungkulin?
At ano po ang inyong mga naging karanasan sa buhay, lalong-lalo na po ang pagiging senior? Yan, Nanay Nits. Magandang hapon po sa ating lahat, lahat ng tagapakinig ng ating programa ngayon, ang ating Senior Citizens Daycare. Akala ko mga bata lang may daycare, pati pala seniors may daycare center. Maraming salamat po sa pagbibigay nyo ng pagkakataon na ako ay makausap. Ako po, ang tawag nila sa akin ay Tita Nits. Ako po ay nag-graduate sa Bachelor of Science in Elementary Education sa Philippine Normal College, Manila. Dati akong teacher, nagkaroon po ako ng pagkakataon na malipat sa City Hall at naging Department Head ng City Social Welfare. Nag-retire ako nung 65 years old. Ngayon naman ay namumuno bilang officer in charge na Office for Senior Citizens Affairs. 76 na po ako, Kaploro. Wow! 76 years old na po ako. Diba? Bata pa kayo. Parang hindi Oo. halata po. Parang Diba? kailan lang kayo nag-birthday ng 60 years old. Ayan. Salamat Eh, po. Nanay Nits, kayo ba'y taal na Tagig? Tagig. Ako po ay nakatira sa Taguig noong 1970s. Galing po ako Bisaya, Negros Oriental po, Bayawan City. City of Oh. Bayawan, Negros Oriental. Mga Ganun ba? Bisayang dako. Bisayang dako. Oo. Okay po. Tayo po ay international. Si Nanay Salve ay Bicolanang Waray. Ako po ay Ilocanong Ibanag. Ay, ganun ba? Na marunong mag-Bicol at mag-Bisaya. Ayan. Ay, Okay. So itong ating issue ay napakahalaga, pero bago tayo pumalaot, pwede bang bigyan nyo kami ng konting background? Kumusta naman ang kalagayan ng mga senior citizens diyan sa siyudad ng Taguig? Ilan ho ba ang mga miyembro nyo at ano-ano ang inyong mga pinaggagawa diyan? Ano-ano mga programa para sa mga senior citizen? ang senior citizens sa Taguig po ay biglang dumami. Dati kaming 28 barangays lang. Ngayon ay naging 38 dahil sumali ang 10 barangay na galing sa Makati. So ang dating 28 barangays naging maunlad. Naging 38 barangays na. Ang population po sa first district ay 55,670. Ang second district ay 64,809. Sa kabuuan po, mayroon tayong population ng senior citizens sa Taguig na 120,481. Ang dami. Ang dami Wow. po, no? Opo. At sila Pakiulit ngayon nga ho, ay pakiulit nga. 100? 120. 120,481. Ang dami. Senior citizens, ha? Senior citizens po. Wow. Sige. Yung 120,481, yan po ba yung mga nakarehistro na sa registry ng National Commission of Senior Citizens? Opo. Nakarehistro na sila dahil lahat po ito ay registered sa Taguig. Ngayon po, naghingi ang National Commission of Senior Citizens ng PP 85, 1995. Pasado na po kami doon. Nag-submit na po kami last. So, mukhang masaya ang ating mga senior citizens sa pag-asa na makatanggap sila ng ayuda galing sa ganyang mga ayuda. Yan. Okay. Ano naman po ang mga programa nyo ngayon sa syudad? Ano mga magaganda yung programa bukod sa daycare center? Ano pa mga ibang programa natin para ating maibahagi naman? Atin pong inggitin yung mga ibang bayan at syudad sa buong Pilipinas. Opo. Inggitin po natin sila para pamarisan ng kanilang mga namumuno. Ang Office for Senior Citizens sa Taguig ay may iba't ibang programa para sa mga nakakatanda. Ang pinaka-prominenting programa ay ang Center for the Elderly. Isang state-of-the-art na pasilidad na nag-aalok ng komprehensibong serbisyo. Ang programa nito ay malamang sumasaklaw sa aspeto ng kalusugan,
libangan at socialization. Yan, ganyan. Tapos, ang Center for the Elderly sa 5 palapag ng Susali at tatampok ng sumusunod servisyo. First floor po, mayroon tayong therapy pool para sa mga nag-i-ersisyo na nagpapagaang ng sakit, papabuti ng balanse, lakas, flexibility. Mayroon tayong sauna at massage room sa second floor para po ito sa relaxation, papagaang ng tension sa katawan. Sa third floor po, mayroon kaming dialysis center, pero ito ay hindi lang sa mga senior citizen, kasama rin po ang mga hindi senior citizen. Second floor. Sa second floor, mayroon tayong dito nagsasayaw, dito nagsusumba ang ating mga senior citizen. Teka muna, sila lahat ay binibigyan natin ng libreng kape at biscuit po. Doon po sa ating fourth floor, mayroon tayong recreational area para sa pagtitipon, mga programa at mga aktibidad ng mga senior citizens. Doon natin ginagawa. Malawak po ito. Mayroon doong mga cards. Ang mga lalaki natin, mga babae, naglalaro ng mga cards. Chess, mga Scrabble. Yan, nakakatuwa. Sali po kami. Nagpapalipas sila ng oras nila doon. Minsan ginagawa nila sa bayan, pero pagdating ng 3 o'clock, 4 o'clock, umuwi na rin sila. Mayroon din po tayong clinic na in kaso mayroong mga hindi maganda ang kanilang pakiramdam, ay may clinic tayo at doktor. Tuwing Martes at Huwebes, mayroong doktor galing sa St. Luke's. Ang tawag namin dyan ay geriatric program. Ang partner namin dito may MOA si Mayor Lani at ang St. Luke's. So every Tuesday and Thursday, meron tayong St. Luke's doctor na nag-a-assess, nag-check up, nagbibigay ng kung anong dapat nilang gawin. Pag every third Friday of the month, meron tayong lay forum. Doktor din po ng St. Luke's. Nakakatuwa. Ang dami nag-a-attend natin lay forum. Minsan, mga seminars natin ito, ano ba ang sakit ni Lolo, ano ang sakit ni Lola, anong pakiramdam ninyo, ano ang dapat ninyong gawin. Yun, ang ating mga Tapos, mga dementia, mga dementia nila, mga stress nila, sinasabi nila doon sa na nabibigyan naman ng kalumpatan. Sa fifth floor po, mayroon kaming movie house. It's a movie house. Nagsiserve po kami doon ng popcorn. Pagka natulog sila, mayroon kaming kumot. At mayroon silang magandang, ang kalang chair nagiging bed. Tapos libre pa popcorn at kung anong gustong sini nila. Si Tirso Cruz pa, si Nora Honor, si Vilma Santos. Kung anong gusto nila, pinapalabas ko namin doon sa floor ng aming mga senior citizens sa aming movie house. Yun po. Doon po sa likod ng movie house, meron kaming rooftop garden. Nagpapahinga at nag-enjoy ng sariwang hangin ng ating mga senior citizens. Ayan po. Kapuroy, ang kabuuan ng ating mga programa. Wow naman. Sa ating Center for the Elderly. Sobrang nakakainggit naman. Kapuroy, pumunta ka rito, iniimbita ka namin. Sige po, pupunta kami ni Nanay Salve dyan, hahanapin ka namin, Nanay Nitz. Pero Kaya Nanay Nitz, doon ba sa inyong fifth floor, bukod sa chess, meron din bang chess mess? May chismis. Kasi yes po. baka maraming grandmaster po tayo doon sa chess mess. Alam niyo, Kapuroy, nagkaroon kami ng Elderly Week. Elderly Week ang National Commission on Senior Citizens. Alam niyo ba, Kapuroy, ang grand champion sa chess, grand champion, first prize, second prize, nakamit namin lahat yan, yung tatlo na yan, Kapuroy. First prize, second prize. Tatlo ang nakuha namin sa National Commission on Senior Citizens. Mga last month, October,
nung Mhm. nagkaroon ng elderly. O, di ba, Yun. Kapuroy? Congratulations po. O, Congratulations. thank you po. Mga Gusto ko lalaki pong po, sumali sa sa Scrabble. oo, Ate Salvi, marami dito at marami rin kayong magiging just a Scrabble tawag. Basta hintayin namin kung kailan kayo pupunta rito, papasyal sa amin. Ma'am Nits, So, nabanggit, sige nabanggit Nanay ninyo, Salve, go ahead. nabanggit ninyo kanina yung tungkol sa mga health programs na Opo. inyong sinasagawa, may doctors, may nagbibigay ng Looks. ng konsulta ba? May Opo. bayad ho ba ito? Aba, Ate Salvi, Binabayaran ba ng mga matatanda? pag pumasok ka dito sa Center for the Elderly, lahat libre. Wow. Kape, biscuit, chocolate, sabaw, mainit, soup, chocolate, coffee, biscuit, libre lahat. Pati yung sinasabi kong popcorn doon sa movie house, libre po yan. Wala po kayong babayaran. Nagsasawa sila kapupunta rito, kainom ng kape. Kain biscuit. Pero sana kapeng ano ha, hindi 3-in-1. Sana yung walang May asukal. 3-in-1 kami, tapos kape na walang asukal. Black coffee. Magkakaroon na kami yan, Kapuroy. Aha. Bro, Kasi natin eh. dapat umiiwas na tayo sa kapeng matamis. Oo. Hindi na kailangan natin ng katawan natin yung mga matamis. Aha. So, Nanay, bukod dito sa mga programang ito, meron din ba kayong of course, meron na kayong health program, ano? Meron din ba kayong financial assistance na binibigay bukod sa binibigay ng gobyerno? Bukod sa binibigyan ng gobyerno, marami po kaming programa tungkol sa financial assistance. Meron kaming lunch care. Meron pa kaming, anong tawag yan? IPC ba yan? Lunch care, saka People's Day. People's Day po, Kapuroy. At saka may lunch cares kami. Yan ang nagbibigay ng assistance na financial sa ating mga kasama ng mga senior citizens. Yan. Ano po financial assistance na binibigay ninyo? Sa birthday Kapuroy, ito financial assistance namin. Birthday kasi, Kapuroy, every birthday ng senior citizen na 60 years old hanggang 69, 3,000 po, Kapuroy. 70 hanggang 79, 4,000. Pagdating niya ng 80 hanggang 89, 5,000 piso. 90 hanggang 99, 10,000 piso, Kapuroy. At pagdating ng 100, 100,000. Hindi lang one time ang pagbibigay ng 100,000 sa centenarya hanggang buhay. Kung gusto niya, wag na siya mamatay. Binibigyan natin ng 100,000 tuwing mag-birthday ang centenary. So ibig sabihin, pag 100, 101, meron ka ulit 100,000. 102, meron. Every year na mag-birthday. Pagka ganyan, hindi ko na papayagang mamatay ang nanay ko pagka ganyan. Aalagaan ko ng mabuti. Magsasawa ng asita para gusto na nila kung huwag mamatay. At isa din nakakatuwa, di ba? Mukhang maraming mga nakatatanda ang lilipat ng tirahan dyan. Kunti lang naman ang mga requirements eh. Kaya lang nila. Kaya nga dumami ang aming mga centenarian kasi sa dami ng mga empleyado sa City Hall. Siguro lumilipat na yung mga nanay nila, tatay dito. Dinadala na dyan. Oo, tama. Sabihin ko sa anak ko diyan na rin magbahay sa Taguig. Para mag-100 kayo, hindi na kayo magsasawa katatanggap ng 100,000. Kapuroy, sana maging inspirasyon ito sa ibang syudad na kaya naman at mga munisipyo. Kasi kailangan talaga ng mga senior ang financial assistance dahil hindi lang gamot. Of course. Kundi yung pamumuhay nila habang sila ay tumatanda. Speaking of gamot ho, namimigay rin ho ba kayo ng libreng gamot? Aba, ang gamot, Kapuroy, ganito. Sa sakit na diabetes, asthma, high blood,
dinadala sa bahay ng mga senior citizen. Basta alam lang na sinisiay sila. Nagmamapping ang ating mga empleyado. Tinatanong kung sino ang may sakit na ganito. At pag nalaman na dinadala ang gamot na binibigay sa kanila sa loob ng 3 months. O, ito yung gamot ninyo, hindi na sila laban. Basta ang sakit ay diabetes, high blood, hypertension, at saka yung asthma. Delivered house to house. Wow. Basta yan ang maintenance. Wala So, ko lang masabi kundi 3 wow. months supply, ha? Oo, walang tigil. At hindi na kailangan yung nakatatanda na Mga One ano po, month. mga vitamins. Ay hindi masyado ang vitamins, pero yung mga gamot nila, yan ang sinisiguro ng ating City Hall na mabigay talaga sa kanila. Dahil yan ang maintenance nila para umaba ang buhay at magkaroon pa ng medyo masarap mamuhay. Dahil Yun hong dialysis center, yun ho ba ay ilang beses sa isang linggo ang pwedeng tuwing kailangan pwedeng dalhin doon yung pasyente? O walang limit? Ina-assist muna sila tapos tinatanggap naman. Kung ilan ang kanila, hindi ba pagkatapos na yung ano nila tsaka sila ina-allow dito sa ating dialysis center. Mayroon kaming 15 na machine para sa ating mga may sakit ng dialysis. 15 po ang makina. Pero sa dinami-dami ng inyong constituents, ilan ba yun? 120,000, di 20. ano to, Pero kino-complement nyo siguro yung benepisyo binibigay ng PhilHealth tsaka ng DOH. Oo, kasama naman natin ang PhilHealth. Magandang programa. Kahapon lang nag-seminar kami dito sa PhilHealth at yung kanilang anong pangalan ng programa nila ay may programa sila para sa nakakatanda. Magandang programa ng PhilHealth. Bago lang yan. Oo, yung universal healthcare at saka libre consult. Oo, libre consult. Oo. Nagagamit nyo ba yon? Ay, kahapon lang sila nag-seminar. Kahapon lang dito ang PhilHealth. So, sabi nila, every barangay, ipaliwanag nila yung kanilang program. Kasi hindi ba kapuroy, pagka 60 years old na tayo, ano na tayo? Automatic na tayong PhilHealth member. Yes po. Maski na hindi ka dati nagko-contribute ay qualified ka na. Qualified ka. Opo. Maganda rin. Maganda ng program na yan. Oo. Dapat ho talaga ay lahat ng mga senior citizen ay maturuan natin kung paano makapag-access diyan sa PhilHealth na yan, no? Ang medyo nakakalungkot lang ay maraming Pilipino ang hindi nakakaalam na meron yan at medyo may konting pagkukulang sa information dissemination ng ating PhilHealth at ang mga local governments kasi dapat yung mga municipal health officers ay informed din sila dyan para lahat ng kanilang mga barangay at sityo ay nabibigyan ng impormasyon. Mapapalad po yung mga taong nakatira sa Taguig dahil nandiyan kayo. Pero marami munisipyo po, pakaangkaang laang yung kanilang mga OSCA Kaya maganda ka po itong programa ninyo. Maganda ito para maging instrumento din siya sa pag-roll out ng mga serbisyo sa iba nating kababayan na hindi naman nakakaalam. Salamat talaga sa programa ninyo. So, diyan sa Taguig ay may mga accredited na mga hospital at clinics ang PhilHealth para inyong mai-share sa kanila o mai-relay sa kanila yung mga informasyon. Opo. Siyempre, ang number 1 natin ay St. Luke's at may ugnayan naman ang City Hall at saka ang St. Luke. Tapos yung mga ibang mga clinics dito sa Taguig, meron din po. At saka meron po tayong Taguig Pateros District Hospital. Taguig Pateros Hospital. Pagkatapos, kapuroy, meron doon sa District 1 namin may pinatayo na hospital. Magbubukas, malapit na rin sila magbubukas. So, 2 ng aming hospital. Isang Taguig Pateros at saka yung sa District 1, magkakaroon na rin sila ng sariling hospital. So, maganda pala at meron kayong
district hospital dyan na pwedeng malapitan, no? Oo, Ah, kasi ang PhilHealth naman hindi ay ang kanilang serbisyo pag nagpatingin tayo sa mga public na hospital. Diba? mm, Parang limited lang ang services nila pag doon tayo sa private. mm, Limited nga po, Ma'am Oo. Nits. May problema tayo ngayon with PhilHealth, di ba? mm, So, uh, first, ang nakikita natin ay sinasabi nga ng gobyerno, meron daw excess funds ang PhilHealth kaya kinukuha nila. Just, Ang sinasabi naman namin, hindi naman totoong excess yan, hindi naman yan totoong sobra, kundi yan ay dapat kasi yan ginamit ng PhilHealth para mas madagdagan yung serbisyo para sa atin, sa mga nakatatanda, di ba? mhm. Para saan ba ma-upgrade yung nila? services. Ate Sana, Salvi, saan ba ginamit yun? Yung sinasabi nilang excess fund, saan ba ginamit? Eh, di ba kinuha ng Department of Budget and Management oo, at dinala doon sa national budget. Yun 90, yata, 90 billion. yung O 90 dapat billion na ibalik nila sa PhilHealth. sinequester nila, di ba? Sinequest. Eh, yan po Dahil yung sabi nila, hinahabol natin na sana ay maibalik. na ibalik sana sa PhilHealth at ganda ng programa nila ngayon. Opo, Mm. Kailangan madagdagan sana. Oo, Makadagdag programs. madagdagan Mm. ng program. May tatanong ako, Ma'am Nits, kasi isang concern ko ay, di ba kasi merong mga nakatatanda na pag umalis tayo ng bahay, yung nakatatanda may iwanan, may ano tayo, may agam-agam na some things might happen na baka ano yung nakatatanda. So, posible kayang mai-integrate natin doon sa program ninyo ng day center ng mga older persons. May Meron bang bahagi ng program na nagte-take in ng mga nakatatanda na iiwanan muna sandali for the day dyan sa Mm. sa daycare, sa day daycare center? ng matatanda. Opo. Pagbalik ng anak nila, ilipat naman parang mga bata. Parang oo, kasi Maganda nga yung program na yan. Sige po. Yun nanay, yun ang matagal na namin pinapangarap ni Nanay Salve. Gusto nga namin magtayo ng negosyong ganun eh. Yung dadali mo yung dadali mo yung bata, kasama na yung lola at lolo, sama-sama silang aalagaan natin sa daycare center. Para yung mga lolo at lola na naiiwan sa bahay na walang kasama, mapapangalagaan sa daycare center. Eh baka magandang imungkahi natin kay Mayora yan at nang maging ehemplo Inunahin kayo natin yan. ng ideya Opo, na ito, Kapuroy. no? Matagal na namin Oo. pinag-uusapan to ni Nanay Salve. Kasi kung hindi Sige kayo po. magtatayo mga LGU, kami na lang ni Nanay Salve, gagawin namin negosyo. Sige po. Kapuroy, sasabihin namin yan kay Mayor Lani. Maganda nga po Ayan. ito yan. yes, ma'am. Siyempre, kung mga bata dinadala natin sa daycare, dapat sa OSCA meron din. Kasi At saka, alam at mo, saka po, magandang pagkakataon kasi yan na yung mga nakatatanda, hindi rin naaano yung kanilang isip ba? Isip. Minsan nabuburyong pag wala na silang kausap. And then, kung kasama nila yung mga bata, naililipat pa nila yung mga kaalaman, di ba? Yung kultura natin from older persons down Kasi sa kanilang matatanda ka, Ate Salve, kwento ng kwento. Walang Opo, katapos ng kwento. at least Pag- meron batang makikinig. Opo. ang gawin nga sana natin programa, Nanay Nits, yung mga nakatatanda, dadalhin natin doon. Alam mo yung uso yung storytelling, di ba? Yung magkwekwentuhan. So gagamitin natin yung mga matatanda, magkwekwento sila doon sa mga bata sa daycare center, ano yung buhay nila nung sila yung mga bata pa, anong mga naging karanasan nila. Ano yung mga magagandang bahagi ng kultura natin na nakakalimutan na, maibabahagi dun sa mga bata. Isa yun sa mga pangarap namin ni Nanay Salve na magkaroon ng mga daycare center na ganun. Alam niyo, Maganda siguro kung yung nasimulan yan sa inyo. Nanay Salve, Po, nagkaroon na kami ng programa, nagkaroon si Mayor Lani ng programa. Ang mga matatanda, dinala namin sa daycare. Pagdating nila sa daycare, kwento ng kwento sila doon sa mga bata.
Tapos itong year na to, hindi na namin nagawa. Tama yun, napaalala nyo. Maganda yung Mm. programa na yun. Tuwa ang mga bata. Gusto ang nyo, mga- Nanay Nits, imbitahan nyo kami ni Nanay Salve minsan dyan at kami ang mag-inaugurate ng storytelling alay doon sa mga bata. Pwede sa simula Sige, ay storytelling. magkwento rin kami. Wala na lang, Ganon. Hindi, joke lang. Storytelling, maganda yun Oo, joke kasi Joke lang. gawin nating o Oo. kaya yung mga matatanda ang magbabasa ng libro sa mga bata, kwento. Alam mo yung natatanda mo na Nits, yung mga kwento ni Lola Basyang. Pwede Na natin iniistorya, gawin yun no? Ganda. Oo. Sige po. Tapos mag-iistoryahan tayo doon. At Oo, walang katapusan. i-share natin doon sa mga bata ang mga magagandang asal na napupulot natin nung tayo yung mga bata pa. Wala na Ganun kasi sana. nagtuturo sa kanila ngayon. Yung GMRC Ako, ngayon sa eskwelahan, parang tinanggal na rin. Inalis Ay, na hindi. nga po, inalis na sa school Wala. curriculum yung GMRC values education eh. GMRC, Eh, good manners and right conduct. Oo, Yes. napilitan po Wala kasi na, silang tinanggal alisin na. yun. Wala na good manners. Nanay Nits, napilitan Bakit? silang alisin yun kasi yung mga namumuno hindi nila kayang panindigan. Yung namamuno sa ating Kulang. pamahalaan hindi nila kayang panindigan, maski simula sa DEX, hindi nila kayang panindigan. Paano mo ituturo sa bata pag ikaw nagkwento alam ng mga bata nasa dyaryo ka lagi masama kang tao pero ikaw magkukwento nun mahirap kaya tinanggal na lang nila palagay ko. Sige, Kapuroy. Simulan natin. Sige Simulan po. natin, Kapuroy. Sige. At Pwede bang simulan natin yan. pwede bang sabihin natin project 'yun ng senior citizens tips kasama ang KOSE at saka kayo. Ila-launch natin yung Collaboration. yung collaboration na project na 'yan. Pati yung Kwentuhan ni organisasyon Lolo. ko at saka organisasyon ni Nanay Salve, magdadala kami ng mga seniors diyan. Tapos gawan natin ng schedule. Gawin natin ng schedule na sa mga araw na ganito, magdadala kami ni Nanay Salve ng mga magagaling magkwento at magbasa ng mga seniors diyan sa inyo. Tapos Sige po. inaugurate natin. Gawin nating programa. Sige po, Kapuroy. Sige. Very Oo. good yan. So, hintay namin yung hintay namin, pakita namin kay Mayor Lani. Gustong-gusto ni Mayor Lani yan. Then, Oh, sige. nagkaroon kami ng ganyang programa. Pwede Tandaan naman nyo bisitahin natin tandaan si nyo, Nanay Mayor. Nits. 120,481. Wow. 120,000 votes ang makukuha natin dyan. Ay, grabe. Ang dami na Di nun. ba? Baka panalo Kailan na kung tayo lahat ng kandidato. senior mabigyan natin ng programang ganyan 100. Baka pati ikaw magiging konsihala ka na sa susunod na eleksyon. Sige, Kapuro. Ay, it kung- would be say that. Kung ayaw mo, lilipat na lang ako sa Taguig. Ako magiging konsihal. Sige na po, Kapuro. O sige Bilisan nyo na. Nanay Nits, gagawin natin proyekto yun. Walang biro ha. Kami ni Nanay Salve. Susulatin namin yung konsepto. Tapos ilalahad natin kay Kay Mayor. Mayor kay Lani. Mayora. Gagawin natin proyekto at ilulunsad natin. Kausapin natin ng KOSE at maglulunsad tayo dyan. Tama po yun. Yan. Wow. Sige po. Gawin natin yan. So, eto, bukod dun sa mga birthday gift na binibigay, tapos ano-ano pa ba mga benefits na nakukuha sa mga Ng mga benepisyo na kukuha nila. nakatatanda sa inyo? Mayroon tayong free ang booklet nila at saka yung ID card. Mayroon tayong dental services. Mayroon tayong yung salamin sa mata. Meron kami Okay ho. home health services. May doktor na pupunta. Meron kaming call a doctor. Call a doctor. May pupunta. Halimbawa, may mga emergency, call a doctor na yan. Tapos, may wheelchair kami at iba pang assistive device na binibigay. May Wow, burial assistive device. Assistive device. Tapos, mayroon kaming burial assistance. Yan. Burial assistance. Wow, okay. Tapos, mayroon kaming information education campaign. Every day, Kapuro, 6 na grupo ang umiikot sa buong Taguig para mag-disseminate
ng information, educational programs ng opisina, ng lahat ng opisina ng Taguig. Wow. Magandang programa ni Mayor Lani para lahat ng mga tao makikita at maririnig nila ng sa taingan nila at sarili nilang mata yung mga programa ng ating syudad. Dahil siyempre Yun. sinasabi niyo dito sa syudad ng Taguig, isang probinsya, dapat maging transformative tayo, lively, and caring city. Mhm. Kaya approach Ayan. ating talakayan sa Yung ano naman nanay Nanay Nits, gusto ko lang i-share sa iyo, no? Kasi bukod sa Taguig, marami na rin kami ng interview ng mga ng mga OSCA katulad nyo. Meron kami na interview dati ni Nanay Salve, ang isang proyekto nila na pwede nyong gayahin. Ano, kasi total kayo ay meron na ng call a doctor at saka home health service. Merong mga bayan kaming nakausap na yung OSCA nila ay dinadalaw nila yung mga nakatatanda at kanilang pinapaliguan at kanilang tinatanggalan ng kuko at kanilang inaayos ang mga buhok. Baka magandang gayahin nyo rin yun. Ano? Tapos, bukod doon, tinutulungan nilang mamalengke ng grocery, mamili ng grocery yung mga nakatatanda, lalo na kung nag-iisa na lang sa bahay. No? Kasi maraming kapwa natin ka-senior, pinabayaan na ng mga walang hiyang mga anak eh. No? Pinabayaan na nila. So, wala nang nag-aalaga sa kanila. Yung mga yan kung minsan nga, nag-iisa na lang yan sa bahay. So, ngayon, ang ginawa ng isang bayan, Taguig, ano yata yun, Nanay Salve, Laurel, Batangas yata yun no? Yes, so Ganun ang ginagawa nila, yung kanilang mga social worker, dumadalaw dun sa mga nakatatanda. Tapos, pinapaliguan sila, minamanicure, pedicure, tapos tinutulungan silang ayusin yung kusina, pag kailangan grocery, tutulungan nilang mamalengke. Baka pwede nyong idagdag yan sa programa nyo, Nanay Nits. tama yun. Kasi kaparoy dito sa bawat barangay may elected kami na mga Taguig Association of Senior Citizens. Pwede gawin nila yung sinasabi ninyo. Maganda yun. Oo, gawin nila. Work nila yan sa task. Taguig Association of Senior Citizens. Maganda yan. Ma'am Nits, gusto kong dagdagan yung kinwento ni Sir Floro. Yung pong COPAP kasi dati, ako yung presidente ng COPAP dati, isa sa mga programs na binuksan ng COPAP, kasama po siyempre yung COSE ang kumbaga ay nagbibigay ng direction, ay excuse me, yung mga organizations, organizations of senior citizens na nakaano sa iba't ibang mga lugar, meron silang mga members na medyo malakas-lakas pa na nag-undergo ng training. Ito po yung tinatawag na program na parang pagtulong sa mga nakatatanda, yung pag tinutulungan yung mga nakatatandang members ng organization na wala nang masyadong kakayanan na pangalagaan yung kanilang sarili, tinutulungan maglinis ng bahay, maglinis ng katawan, and then pinagluluto pa minsan-minsan. So, kumbaga, home care po ang tawag ng ng organization do sa program na yon. If that can be replicated, kasi 'di ba, hindi naman lahat ng mga nakatatanda ay may kakayanan talagang to pay para sa kanilang mga tutulong sa kanila, magbibigay ng care sa kanila. So kung magagawa natin yan na maidagdag doon sa program ninyo, I think kasi hindi naman lahat mga mayayaman, siyempre yung iba ay matulungan din natin. Tama yun, Ate Salvi. Isama namin yan sa programa namin sa task. Taguig Association of Senior Citizens. Kasi sa bawat barangay nandun sila.
kilala nila kung sino ang dapat tulungan na mamalengke, kilala nila kung sino Oo. bahay ang dapat linisin, at kung sino senior citizen ang dapat lang gupitan ng buhok, gupitan ng kuko, paliguan, di ba? No? Ang ganda. Opo. Very good. Mm. Ganda talaga. Lalo na yung una, mahal na rin ang magpagupit ngayon. Manicure, pedicure, kulang ang 500 kung sa mall ka magpapaayos. Tama. Pero pag sa kanila, gunting lang, kailangan nila. Gunting at Oo. saka yung Di ba? Di ba, Nanay Nits, meron naman kayong tupad project, di ba? Turuan nyo na lang yung mga walang trabaho maggupit o mag-manicure, pedicure, tapos gawin yung tupad yun. Imbis na yung kunyari lang pawalis-walis sa kalsada, makatotohanan yung trabaho nila, makakatupad sila ng katotohanan. Kasi hindi yung marami ako hindi yung nakikitang kunyari tupad sa nagwawali. kalsada, kwentuhan lang sila, Nag-iipon. walis-walis konti, kwentuhan, walis-walis konti. Mamaya-maya, aalis na. Baka pati yung pangmamasahe, turo na rin natin sa kanila kasi maraming mga senior Nakikita mo pala, citizen. Kapuroy, nakikita mo pala yung gawain ng Nanay, pag umiikot ako, pinapanood ko, sabi ko, ito siguro yung mga tupad. Natutupad kaya pangarap ng Pilipinas na walang katuparan. Kaya imbis na papetik-petik lang sila diyan, di gawin na nating makatotohanan. Tapos malay nyo, gumaling sila, makapagpatayo sila ng sarili nilang parlor. Ganun ang employment generation na tinatawag. Hindi yung kung sino-sino lang ang mga alaga ni Kapitan na binibigyan niya ng tupad na hindi natutupad ang tunay na pangarap. Yan ang isa rin yan sa natin, ipatupad natin yung mga dapat nating ipatupad. Ayan, nakakaengganyo na magbigay ng suggestion sa inyo kasi ang Mayora at saka kayo mismo open kayo ng sa mga ideya ng pagbubukas ng mga panibagong mga programa. Gusto ko rin idagdag sa ikinukwento sinasabi ni Kaporoy tungkol sa tupad kasi I just remembered in 2010 nasa Vietnam at may binisita kami doon na isang komunidad na kung saan yung mga nakatatanda, karamihan doon sa mga nakatatanda ay mga babae kasi 'di ba kagagaling nila sa sa giyera, yung maraming mga lalaki ang nagkanda mamatay. So ang natira na lang ay yung mga balo. Ang ginawa po ng gobyerno doon, yung bawat nakatatanda ay binibigyan nila ng baka na pinapaalagaan. So cow fattening ang tawag doon. Yes. At saka dairy farming. Correct. And then meron po silang galing sa gobyerno na binabayaran ng gobyerno, parang tupad, binabayaran ng gobyerno na nagbibisita sa kanila araw-araw, tinutulungan silang maglinis ng bahay, tinutulungan silang maglaba, and then magluto ng pagkain. Pero bayad 'yon ng gobyerno. Sabi ko nga nakakatuwa kasi noong panahon na 'yon, wala pa nga tayong wala pa tayong social pension, 'di ba? Noong panahon na 'yon, 2010, pinag-uusapan pa lang namin dito yung social pension. Pero sila ay meron ng binibigay na parang social pension na halaga ng about mga 200 pesos lang noong panahon na 'yon. Pero sabi ko, kahit na 200 pesos lang yung halaga nung ibinibigay ng gobyerno, the fact was, nakakatulong talaga doon sa nakatatanda dahil liban pa doon sa pera binibigay, meron pang tulong na personal na serbisyo ng taong binabayaran ng gobyerno. And then meron pang... Pero Nanay Salve, alam mo, hindi ganun kasimple yun. Kaya sabi mo, mukhang successful kasi ang isang sikreto ng Vietnam kung bakit tayo tinatalo, ang mga mamamayan ng Vietnam ay organisado. Miyembro sila ng mga iba't ibang klase ng samahan. Lahat ng uri ng samahan makikita mo sa isang maliit na barangay. Kung tawagin nila ay commune. Ang mga tao doon,
hinihikayat silang sumama sa iba't iba't uri ng samahan. Samahan ng mga kababaihan, samahan ng magsasaka. Ang isang napakagandang samahan nila doon ay yung tawagin nilang Defenders of the Motherland. Yan. Wow. Meron silang samahang ganun. At kaya nila tinalo ang bansang Amerika doon sa gera na yun dahil sila ay nagkakaisa bilang mga mamamayan. Sa At pag-defend. hindi po totoong iisang lahi lang ang mga Vietnamese. Marami rin po silang tribo katulad ng Pilipinas. Ang problema natin tayo, mga tribo natin away-away, pati sa politika hanggang sa Kongreso at saka sa Senado. Sila, kapag para sa ikauunlad ng bayan, nagkakaisa sila. No? Yun yung isang kailangan natin na Nanay Nits na ituro sa mga senyor. Sumama kayo maski anong klaseng samahan yan. Basta may samahan kayong kinasasalihan, magkakaroon kayo ng pagkakataon na mapapag-usapan yung mga issue. Hindi lamang mga chismis na walang latay na mga taong wala naman totoong nalalaman. Akala mo kung sino kung magkwento, kasi nungalingan yung pinagsasabi o narinig niya lang. Pero pag nagsalita, akala mo totoo. Sa Vietnam po, hindi. May mga samahan po sila. At yan ay may mga totoong leader na nag-aaral. But I think baka I still have faith in the Filipino. Yes, Baka of course. pwedeng simulan natin kahit Tapos nasa meron pang isang sekreto, Nanay Nits. Kapag nagkakaroon ng pag-aaral at pagsasanay ang mga Vietnamese, may dala-dala silang notebook at sila po ay nagsusulat at nakikinig. Oo, maski barangay captain, umaattend ng seminar, maski mayor o governor, umaattend ng seminar, may notebook at nagsusulat. Ang problema natin dito sa Pilipinas, pagkatapos maglunsad, tapos na magsalita yung tagapagsalita, abay mag-aalisan na, aalis na si kapitan, aalis na si mayor, aalis na si konsihal. Hindi na nila naintindihan kung ano yung mga pinag-uusapan. Tapos na ang opening remarks. Tapos na picturan, tapos ganun na, wala na. Sa Vietnam, sa Thailand, tatalunin na rin tayo ng Cambodia sa malaot madali. Yung mga leader nila doon ay talagang taimtim na nakikinig at nagsusulat at hindi nagkukunwaring alam nila yung pinag-uusapan. So, sana gawin natin modelo ang Taguig. Turuan natin yung mga leader ng mga senior dyan na pagka umattend ng seminar, totoong aattend, hindi lamang magpapapicture at saka papapicture kay Mayora, may libreng t-shirt, palakpak. Tapos tapos na. Ang maganda sa Taguig, I mean, kaya ako na idugtong doon sa sinasabi mo. Kasi I was hoping na dahil si Mayora, nakita ko na yung open siya sa mga ganyang mga pagbubukas ng mga services na ganyan. And then you have enough funds, you have sufficient funds para sa ganun. Pero Ka-Floro, meron tayong mga medyo marami-rami itong mga yan. Sige. Ano, si ikaw magbabasa o ako na? Dito sa ibang mga kaya ko pang basahin. Sige. Si Delia Camacho. Ayan, sige. Ikaw muna. Yeah, sabi niya, magandang hapon sa lahat. Viewing here sa GMA Cavite. Malayo-layo ito. Saka si Owa Mabel, isa siya sa mga awardees ng 10 uliran sa S4S, di ba? Sabi niya ay nag-greeting siya ng magandang hapon. Ito, kasama natin sa council, si Ma'am Choi Aguinalde Arabejo. Sabi niya, good afternoon everyone. Hi Ma'am Nits Jordan, magkakilala yata kayo I would say that the Senior Citizen Center would be the best community center for the senior citizens so far in the Philippines, as mandated by Republic Act 7876. I have been there together with my NISCA Incorporated members and officials. Ito naman po si Edwin Nagapatan, sabi niya, thanks God for the blessings. Ayan. Ayan, okay. Si Maricho Arabejo ulit. Sabi, libre ang lahat ng mga services offered sa Taguig City Senior Citizen Center. I love the mini theater with matching free popcorn.
It's a one-stop shop for all senior citizens. Sabi ni Julie Katangay, wow, what a blessings. Sabi ni Baby Buot, hello po, Montalban Rizal Senior, kumusta po kayo? Yan. Uy, si Sister Marichu ulit, sabi niya, that's correct. They have very good centenarian benefits packages and centenarian receives 100,000 yearly onwards as long as he or she lives. Yan. Baby Salibio, good afternoon, ma'am. From de la Costa Rodriguez. Parang kababayan mo to, Nanay Salve, ah. Hindi sa ano to, De La Costa 5. Ah, De La okay. Costa 5. Oh, si sa Edna Montalban. Aquino. Na marinig. Kasama ko to sa S4S. May nagpadala ng comment ang mga seniors na apektado sa paglipat ng mga barangay ng Embo mula sa Makati papuntang Taguig. Di daw alam ang ng mga seniors kung sino ngayon ang responsible sa kanilang mga pangangailangan. Lumapit daw sila sa Taguig, Oscar, pero hindi pa rin daw malinaw. Yan. Nanay Nitz, yung mga taga-Embo, paano ba natin na-handle yun? Siyempre, bigla ang dagsayan. Ang dami niyan. Ang ating programa ay sa mga EMBO ay tuloy-tuloy naman po. At sila po ay, alam ni Mayor talaga na sila ay dapat nating kalingain dahil sila ay mga taga-Taguig na. So, wait lang po. Lagi silang pinupuntahan. Kaya yung sinasabi ko, IEC, 6 na grupo yan sa isang araw. Monday to Friday, ikot ng ikot po yan. Baka hindi pa nakapunta sa doon sa lugar nila. Ayan. Siguro magandang i-publish natin yung schedule nung IEC team na umiikot para nalalaman nila, no? At pwede nyo rin i-share sa amin, Nanay Nitz, para pag may programa kami rito, ipaparating natin ng balita na, oy mga ka-senior, ngayong linggong to, ang IEC sa Taguig ay sa East Rembo, Comembo, Sembo, kung saan mang Embo. At may kasamang embutido. Galing kay Nanay Nitz. Joke lang. Okay. Kakloro si Edwin Nagapatan, sabi niya, join ako singing and dancing, interpretative, ako rin magtuturo. Wow. Yun. At si Owa Mabel, sabi niya, si Owa Mabel. interesado po ako sa programang storytelling. Ayan. Si Susana de Guzman naman, sabi niya, ay magandang hapon daw sa ating lahat. Ayan, may dagdag pa si Edwin, sabi niya, Sister Nitz, plan to go to Taguig to share my songs. Ayan. And si Edna Aquino, sabi niya, lagi pong walang supply ang mga bakuna. Barangay health center. Taga-Taguig po ako. Ayun, Nanay Nitz, pag minsan daw nagkukulang ang supply ng bakuna. Baka marami nagpapabakuna. Yung bakuna po, Nanay Nitz, kung minsan ay kulang daw ang supply. Ano po, sir? Yung daw po bakuna sa ilang lugar sa Taguig ay nagkukulang daw po ng supply kung minsan. Opo, yung Vaccine. yung bakuna natin ngayon ay nagkulang pa tayo pero magkakaroon na rin po para sa mga senior citizens po. Flu po. Ayan. At saka pneumonia. Kailan kaya para ibalita na natin ngayon na I-text ko sa inyo po, Kaproy, kung kailan yun magkakaroon. Hindi ko okay. masyado marinig. Oo. Ganito, Nanay Nitz, no? Yung mga ganyan ay pwede rin po kasi naming i-forward sa aming mga chat group at saka sa aming mga senior citizens sa FB group para nalalaman nila, ma-share natin para alam nila kung meron. Halimbawa, may vaccine ngayon ng bakuna para sa flu o sa pneumonia. Yan. Tama. Nitz, may isa pa ditong may isa pa ditong reaction sa inyo. May request ito. Sabi po ni Doray Quaresma, yun po dito sa amin halo-halo na tribo. Gusto nila masama sa mga organisasyon
problema po ay karamihan sa mga gusto sumapi hindi nakapag-aral. Karamihan ay hindi nakapag-aral kaya aasa lang doon sa nakapag-aral. Yung iba naman po, como sila yun naging leader sila, yun mas malaki ang pakinabang. Di ko masyadong maanuhan but baka magandang ano kasi syempre Saan, nahihiya pag hindi masyadong nakapag-aral ba. Hindi na saan barangay yan, Ate Salvi? Ah, wala itanong pong na lang natin. sinasabi. Siguro kung nakikinig si Sister Dora Quaresma, paki-message na lang kung anong barangay kayo para Opo, opo. maiparating natin kay Nanay Nitz. Oo. Nanay Nitz, reaction ko doon sa komentaryo ni Doray. Ganito po, Nanay Nitz, baka kailangan ay gumawa kayo ng mga iba't ibang programa ng information campaign sa iba't ibang lengguwahe. Kasi po, yung dito sa atin sa Metro Manila, galing sa iba't ibang probinsya yan, baka kailangan yung ating information education campaign ay sa kanilang mga sariling salita para mas higit nilang maunawaan. Halimbawa po ay kailangan natin ng Bicolana, kailangan natin ng Ilocana, kailangan natin ng Kapampangan, ng Bisaya, ng Cebuano, ng Waray-Waray. Oo. Kunin nyo na lang po kami ni Nanay Salve, 6 na lengguwahe kaagad na pwede namin ibigay sa inyo ni Nanay Salve. Kaming dalawa pa lang. Pwede ako sa Waray, pwede ako sa Bicol. Ayan. Sige po. Okay. I-translate natin sa iba't ibang lengguwahe. Hindi po, ng Nanay, Pilipino. importante po yun ngayon sa gawain natin, lalong-lalo na dito sa Metro Manila. Oo. Isang katotohanan yan, isang realidad yan na dapat nating harapin na ang mga senior citizen natin, of course, dahil hindi pa sila pinalad ng free education nung araw, marami pa rin sa mga kaedad natin ang hindi nakapag-aral ng maayos. Kung kaya't Opo. mahalaga na kailangan nating bigyan pansin at pagtiyagaan na isalin natin ito sa iba't ibang salita ng mga regional na mga dialekto, ng mga regional na mga pananalita kasi mahirapan sila, no? Marami naman sa mga Pilipino nagpapanggap na marunong magbasa ng English pero yung kanilang lalim ng pang-unawa ay pang grade 2 lamang o pang grade 3. Baka mamaya yung pinapaliwanag ninyo ay pang high school na o pang college. Hindi nila maiintindihan yun. Oo lang ng oo yun. Tapos pipirma na lang yun. Pagka may sobrang ayuda, pipirma na lang yun. Pero hindi nila naintindihan. So, baka kailangan po natin ng konting evaluation ng inyong IEC campaign para makita natin kung saang mga lugar nagkukumpulan ng mga, kasi kalimitan kumpulan yan kumpulan ng mga Ilocano, kumpulan ng mga Cebuano, kumpulan ng mga Waray-Waray, kumpulan ng mga Muslim. Isa pa yan sa dapat nating tingnan. Dahil pagka may usaping relihiyon, iba na namang diskarte yan, no? Pero alam ko kayang-kaya nyo yan, Nanay Nitz, at mukhang very active ang leadership ng Taguig at hindi po namin kayo narinig. Nawala yung sound nyo, Nanay. Baka na Baka napindot yung sound. na-disconnect o kaya May community kami dito, yung Maharlika. Mga kapatid natin na Muslim ang nakatira sa Maharlika Village. Alam ko yan kasi nung bata ako, Nanay Nitz, ako'y nakatira sa Pasay. Diyan ako nag-aral magbisikleta diyan sa lugar na yan dahil nung araw ay maluwag diyan. Nagbibisikleta ako diyan sa Maharlika Village nung araw. Opo. Maraming mga kapatid tayong Muslim diyan, no? Oo. Ayun. At may konsyal na Muslim, isang konsyal. Ganon. Laging may isang representative from
Mahilig kami, ladies. Oo. Pero dapat naiintindihan nyo na ang mga Muslim ay mahigit 3 lahi yan, ha? At hindi yan nagkakasundo-sundo. Dati akong Iba-iba rin, ano? Kapuroy, humawak iba-ibang lahi ng rin ang Muslim. oo. Ako ho ba'y galing sa mga katutubo kaya nakahalubilo ko ang iba't ibang tribo at alam ko yung Muslim ay bukod sa Maranao ay may Maguindanao, may Tausug, may Samal, merong mga Sambuangueño, maraming lahi diyan, may Dabawenyo, marami pong ano yan, kaya kailangan ay binabalanse natin lahat. Sige po, tayo ang dami nating napag-usapan at napaka-interesting talaga nitong trabaho ni Nanay Nits. Matanong ko, Nanay Nits, pwede bang ikwento mo sa amin anong ginagawa ng isang OSCA leader paggising niya sa umaga hanggang hapon? Ano yung mga gawaing hinaharap Kapuroy, ninyo? pagising natin mga alas 4, alas 5, Mm. mananalangin muna tayo sa Panginoon Diyos. And then? Hihingi tayo ng kanyang mga direksyon at ubaya natin sa kanya ang mga gagawin natin hanggang maghapon. Mhm. Tapos, Kapuroy, pupunta na tayo sa ating barangay, Mm. senior citizen. Mhm. Pagkatapos, Kapuroy, babalik tayo sa ating opisina at may mga naghihintay naman na mga senior citizen na may mga konting problema, yung iba naman kayang-kaya lang gawin ng solusyon ng ating mga kasama sa opisina, Kapuroy. So, Mhm. ang importante dyan, Kapuroy, nandyan yung ating passion, nandyan yung ating pag-ibig, Yes, nandyan of yung course. ating care sa ating mga senior citizen. Ayan. May isa pa akong tanong. Kasi sabi nyo, 120,481. Ito bang datos na ito kasama na yung mga nailipat o yung mga na-absorb galing sa mga Ito na mga yung, EMBO? ito na yung Ayun. ito 120. Go ahead, 120 go ahead. Naririnig namin kayo. Ano na yun? Lahat na yun registered. Okay. Ilan bang barangay ang Taguig? 38. 38 barangays. 38 barangays. So, paano ang istruktura? Kasi kayo ang OSCA head, 38 barangays, 120,000. Paano nyo hinaharap yan? May mga tauhan ba kayo? May mga bawat barangay ba? May tao kayo? May bawat sitio, ganun? May create kami na Taguig Association of Senior Citizens. Aha. Elected po yun ng tao. Elected sila sa President, Vice, Secretary, Treasurer, PRO. Anim sila sa isang barangay. Tapos may mga kasama silang mga coordinator. So sila yung ikot sa barangay na inaalam mga senior na dapat tulungan. Inaalam kung sino ano ang kanilang mga pangangailangan na pwedeng itulong natin sa kanila. So, malaking papel pala ng mga leader ng senior citizens. Nakakatulong po talaga. At sila rin yung binibigyan ng instruction kung ano yung gustong ibaba ng syudad sa ating mga senior citizens. Pero itong sinasabi mo, ito ay federasyon na ito ng federasyon na ito ng senior citizen bawat barangay. Kasi bawat barangay, sigurado ako maraming senior citizen association. Opo, itong federate natin, may federation din sila. Mhm. Yung 38 natin na mga officers sa bawat barangay, nag-create din sila ng federation. Yun. Wala po ba silang mga separate na organisasyon? Yung sila ang nag-organisa?
Sila pero under ng barangay, may mga private na organization po tayo para sa mga senior citizens. Mga retired So, teacher, Mhm. mga ganyan. Mga retired na mga empleyado, retired na mga member ng SSS, may Mhm. ganyan silang mga samahan sa ilalim ng Ayun. So ang mga samahan pala dyan ay hindi katulad ng mga ibang bayan na pinipili ni kapitan kung sino yung officer doon sa sitio o sa purok. Kasi ang nangyayari maraming sumbong sa amin ay sa bayan namin meron kaming point man doon. Pino-point niya kung sino magiging presidente ng purok namin. Ganyan din po ba sa Taguig? Inilig po ito ng tao. Nagkaroon ng eleksyon noong Mayo. Aha. So sa 2026, may election ulit kami every 3 years po. Ayun. Hindi nakikialam si kapitan doon. Hindi Ay hindi. Hindi po namin pinapakialam sa kapitan. hindi nagtuturo. Hindi naman po. Oo. Kasi ang kwento sa mga ibang barangay nagbigay lang ng kalahating kilong bigas si kapitan, siya na mamimili ng officer Kami po Hindi ang naman ganoon. kami ang namamahala sa eleksyon at saka Ayun. sa pagbilang ng mga boto. So parang kayo ay COMELEC lang. Ayun. Paano pagka hindi nyo type yung nanalo? Yung hindi namin type na nanalo, pinapakisamahan namin ng maganda. Later on, isang grupo na po kami. Sumasali na po. Yun. Magaling pala kayong politika Dapat kayo maging mayor. Mayor. Konsehal muna, konsehal. Kapuroy, ang asawa ko ay konsel na lang 19 hanggang 13. Okay. So, mas maganda 'yon kasi wala nang political influence, kumbaga. Talagang kayo ay nandiyan dahil sa inyong kakayanan at galing. Kapuroy, kinuha na siya ni Lord. Ha? Kinuha na ni Lord. Ako. Condolence po. Ate Salve, ikaw ba may asawa ba? Meron pa po. Meron pa. Sige. Nanay Nitz, ano mga hamon ang hinaharap mo bilang OSCA head? Ano mga challenges? Ano mga sakit ng ulo? Ano mga stress ang natatanggap mo diyan? Ang pagtiyak sa lahat ng mga nakakatanda sa lungsod na may kamalayan at may access sa serbisyo ng Center for the Elderly. Yan ang gusto ko sanang mangyari. So, sa ngayon, pagka may nagsabi na nagpahatid ng sulat na gustong pumunta rito, sinusundo at hinahatid po namin sa kanilang barangay. Halimbawa, taga Pembor, magsasabi silang pupunta sa Center for the Elderly, sinusundo na namin sa isang lugar at pagkatapos, hinahatid namin saan namin sila kinuha. Okay. Wala ba kayong mga problemang nararanasan? Wala bang mga angal-angal na kailangan ninyong ayusin? O kaya mga away-away ng mga senior citizen? Wala naman. Pero may kayang So, bali ilan ang tao nyo dyan sa inyong departamento? Mga 100. May isang daan kami. Wow. Mga 100. More or less. Yung mga senior citizen na volunteer, yung 6 na yun, bawat barangay, may sweldo ba sila? Opo, may allowance. May allowance. May allowance po sila. Binibigyan Pwede ba namin malaman kung magkano? 4,000 po. Aha. 4,000. Tapos yung mga coordinators nila 1,000. Mas malaki pa pala ang allowance kaysa sa pension ng SSS. 1,000 po ang kanilang coordinators. Bawat street, bawat zona may mga zone leader sila, mga coordinators.
Oo. Ayun. Sana ipaalam natin sa SSS yan. Ang allowance ng inyong coordinator ay 4,000 kasi hanggang ngayon di pa nila binibigay yung 2,000 na utang nila sa mga Baka SSS sabihin, pensioner. Ka-Floro, baka sabihin ng SSS doon na lang kayo, doon na lang kayo sa ano, Sa Taguig. kasi sinasabi yan ng iba. Doon kayo humingi sa dyaryo, kaya doon kayo humingi sa ano, sa radyo. Baka sabihin ng SSS, Merong mga bagong komentaryo dito. Pwede bang basahin ko muna? sige. Yan. Sandali lang ha. Ayun, sabi ni Nerly Husayan, siguro taga-Tagig din ito, no? Sabi niya, totoo po yun. Di alam ng mga ibang senior sa EMBO na may mga information tungkol sa mga benefits. So, ibig sabihin ay hindi pa lubusang nakakarating. And then yung isa po ay hindi naman pala taga-Tagig yung isa nagkwento tungkol sa mga tribo. Taga-Barangay Lublub, bayan ng Alfonso Castañeda, Nueva Vizcaya. Pero Nanay Doray, maski na ganyan ang issue na ni-raise mo, nangyayari pa rin yan sa Tagig. Kaya relevant pa rin yung tanong nyo. No? Relevant pa rin ang inyong komentaryo. Ka-Floro, basahin ko yung kay Edwin Nagapatan. Ayan, okay. Sabi niya, Ka-Floro, galing po ako sa Vietnam, 1968 to 1969, entertainer ako ng mga US Army. Pagkakaalam ko po, withdraw ang mga sundalo sa giyera na kaharap nila. Okay, tapos si Dora Ile Quaresma, sabi niya, ako po ay naging presidente ng senior circa 2020 to 2023. Mali lang yung 29. Mga brad na 9 hits. Ayan. Si Edwin Nagapatan uli, sabi niya, ay nabasa na ito, no? Hindi, iba. Sabi niya, the war in Vietnam was a failure. Helping Vietnam, nakakalungkot po. Ay, oo. Naging commune ang buhay nila. Bagay na dati ay hindi communist. Yan. Tatay Edwin, pumunta po kayo ngayon sa Vietnam at makikita nyo ang laki ng pagbabago at hindi po totoong mahirap ang buhay ng mga komunista ron. No, malaya po silang nakakapagnegosyo. At ang pagkakaalam ko po ay mas mayaman na ngayon ang Vietnam kaysa sa Pilipinas. Mas maunlad na sila. Mas maunlad na. Nanay, si Nerly Husayan naman, Nanay Nits, interested po akong maging active sa OSCA ng senior program sa Tagig. Taga-Tagig yan, Nanay Nits. Member namin yan sa Seniors for Seniors Association at tutulungan namin siya pagka nag-volunteer siya at mag-i-storytelling tayo sa mga senior dyan. Ayun, Fernando Simagala watching from Binangonan, Rizal. Ayan. Maiba naman tayo ng usapin, Nanay Nits. Itong nakaraang bagyo at may mga bagyo pang darating at marami pang dilubyo ang darating sa Pilipinas. Ano naman ang programa ng Taguig City tungkol sa paglikas, pagligtas, pagbigay proteksyon sa mga nakatatanda tuwing merong mga malalaking bagyong dumarating o baha o malalakas na ulan? Anong mga programa meron kayo? Nakakaminas din ang Taguig na baha. Kaya naka-ready naman ang evacuation center. Doon sa evacuation center, may mga barangay affairs na tayo, PSWD na naghihintay na sila ay pumunta doon para sila ay alagaan. Ibigyan sila ng mga dapat ilang kailangan doon, pati pagkain. Kaya alaga sila sa ating evacuation center. Ilang evacuation center meron sa Taguig?
Marami po, karamihan ay mga covered courts. Covered courts po. At At may may sa loob sa loob ng covered covered courts, courts, mayroon silang ano tawag dyan? tawag- Parang parang temporary Yung mga modular, Modular na- tents. Oo. modular. Doon sa modular tents, bawat pamilya hiwa-hiwalay o Oo, hiwalay. Bawat Bawat isa. okay. Kumusta naman ang mga palikuran diyan kasi kung minsan sa mga evacuation center isang malaking problema yung mga palikuran. May nag-aalaga nag-aalaga din ng palikuran nila, mga empleyado yado ng aming aming syudad. Okay. Nagkaroon din papa- ho ba ng nagkaroon din ho ba ng mga pagbaha doon sa lugar ninyo sa Taguig? Meron Meron pagbaha. kaya Kaya alam alam na nila kung saan saan sila pupunta pupunta pag pag oras na lumakas lumakas ang ulan. Maraming baha ngayon diyan sa Taguig, Nanay Nits, kasi tinambakan ang lawa ng Laguna. Maraming mga illegal na reclamation kaya yung mga mabababang lugar nyo babahain talaga. Mm. Dapat ipahukay ho ulit yung mga reclamation na yon. Illegal yung karamihan doon. Oo. check natin yan. Poroy, Ha? Ipacheck Oo, natin. maraming illegal doon. Sabihin nyo kay Mayor, kaya kong ituro kung saan ang mga illegal doon. Galing ako sa LLDA. Sige po. salamat ka. Sige po. Etong kapag ka panahon ng mga bagyo ulan ganon, paano nyo hinahandle yung mga senior citizen? Pwede nyo bang ikwento paano sila meron ba kayong mapa kung nasaan sila, paano nyo sila uunahin? Ano mga diskarte nyo? Yung lang para sa senior citizen, anong diskarte nyo? Ano na? Automatic na. Kasi Kasi katulong namin ang barangay Barangay office at saka CSWD. CSWD. Nakamapping na sila. sila. Alam Alam na nila kung sino alagaan sa bawat barangay. So meron kayong mapa bawat alam nyo May kung saan bahay ang mga May mapping sila. Opo. Wow! Kasi Priority ang CIDI. paglilikas sa CIDI kanila. ng aming mga mga empleyado sa barangay affairs. Siguro magandang dalawin natin Nanay Salve at tignan natin kung paano nila minamapping yung mga senior citizens doon para mapamarisan at makopya ng mga ibang mga ibang mga ibang OSCA o mga ibang munisipyo. Kaya sa Sa barangay, barangay, madali lang. sinamasin na sila ng mga tao natin. Oo, sa bawat maganda yung sa bawat barangay ay meron Bawat mapa barangay. na tukoy kung nasaan ang mga nakatatanda. Opo. Opo. Lalo na yung mga Nakatira. nakatatanda. Saan nakatira si Lola Salve? Ano ang Opo. sakit Anong sakit niya? niya? Anong Anong dapat doon itulong? Anong dapat dadalhin? Ang Ang birthday cash gift ba niya nabigay na? Ang social pension ba na ibigay ba? Madali. Very good. Oh. Kasi Kasi Kasama rin ba Salve, dun- sa sa pagtutulungan, gumaga ang trabaho bawat ng isa. bawat isa. Sa totoo lang, I'd like to express this. Believe ako sa mga naikukwento ninyo, Ma'am Nits, na kaganapan diyan sa sa Taguig in as far as assistances na naibibigay sa mga nakatatanda. Bihira Salve. Ate Ate Salve, Salve. yung Pati yung birthday cash gift, hindi hindi sila pumipila. as As early as November, meron meron na silang ticket para sa kukunin nila ng grocery para sa para sa Christmas, Christmas. galing Galing kay Mayor Lani Cayetano. Hawak na nila yon, di ba? di ba? Lahat 'yan maski na nakatira sa BGC, meron din. Meron po. Kasi Maski na yung mga nakatira sa condo diyan sa Fort Bonifacio, meron. Po. Nakasya Sa state, may grupo din kausap kausap. Huwag nyo na lang silang bigyan, kami na lang ni Nanay Salve bigyan nyo, mas mahirap kami dun sa mga yun eh. Nanay Nits, meron ditong gustong mag-volunteer para tumulong kasi taga-Taguig to, kasama namin to sa Seniors for Seniors Association. Paano daw po makapag-volunteer ang isang senior na professional na pwedeng makatulong, may mga karanasan at eksperto
para tumulong sa mga seniors program ng Taguig. Paano daw po sila makapag-volunteer? Yan, magandang usapin Approach yan. lang po sila. Approach Approach lang po sila. Gawa sila ng sulat kay Mayor lagi. lagi. Sabihin Sabihin nila kung ano yung mga talento talento nila at at pag-uusapan natin yan. Diba, Yun. madali? Sige. Mamaya kukunin namin ang inyong telephone number at email address para ibigay namin sa mga miyembro namin na mga tagapakinig nood natin na mga seniors, ha? Para Seniors or seniors. oo. Okay. Maraming grupo po. Seniors for Seniors, merong COPAP, merong NESCA. Marami kami mga magkakaibigan na mga nag-oorganisa ng mga seniors na Very good. mga samahang hindi inorganisa ni Kapitan. Yun ang grupo namin. Pambansang samahan na hindi inorganisa ni Kapitan, Seniors Association. Yun po kami. Sino Coalition ang na yan. kapitan? Basta hindi Kapitan ang nag-organisa, gusto namin kasama. Ang galing. Ayan. Galing. Sige po, kukunin po natin yung ano. So, paano naman ang pagsasanay o paghahanda ginagawa nyo para sa mga tauhan nyo tungkol sa kanilang paano nila i-handle yung mga senior citizen? May mga paghahanda ba kayo? May mga training ba kayo? May training po kami. Once a year lumalabas kami ang capability building Yung ng aming mga empleyado. Binibigyan sila ng training paano. Siyempre, hindi ka pwede dyan sa mga senior kasi alam mo na makukulit. Yung iba sumisigaw, nagagalit. Kaya na niya. Alam na nilang i-handle pag makulit yung medyo nakatatanda. Oo, nararamdaman ko rin yan sa sarili ko. Nagiging makulit na ako ngayon eh. Gusto Gusto nila agad-agad. Oo, mainipin, di ba? Sigaw. Tapos ayaw mailikas. Paano nyo ginagawa yung mga ganon? Yung mga ayaw ilikas? Ayaw ilikas. Wait lang. Okay. Sige. So, meron kayong training. Sa mga usapin po ng equipment naman, ano mga special na equipment kayo para sa mga senior pag sila ay hinahandle ninyo? Ang Mga special equipment nila, madali lang approach. Nagre-request lang sila. Ano ba kailangan na tungkod? Wheelchair? Ama? Ano ba? Ano po yun? May bayad? Binibigyan sila. Mayroon sila para sa eyes. Mayroon sa dental. Libre po yun, libre. Libre po. Meron ding sa hearing. Opo, hearing aid. Hearing aid. Wow. Kailangan talaga kumbinsin ko ng anak ko, doon na lang siya sa Taguig Manirahan. Nagtatrabaho siya sa Port Bonifacio, sabihin ko bumili na lang siya ng tirahan Sa doon. Port Bonifacio siya nagtatrabaho. Taguig ang Port Bonifacio. Kaya nga po, sabihin ko doon na lang kami manirahan. Okay. Nanay Salve, meron ka pa bang gustong itanong o iklaro? Gusto ko lang itanong, meron bang duplicate o replica ni Mayora? Picture po. Kasi hindi po. Ibig ko lang sabihin, Kahalintulad po, kahalintulad. mga katulad ni Mayora. Kasi hindi lahat ng munisipyo ay katulad ni Mayora. Maghanap na lang tayo. Ate Salve, Maghanap na lang tayo ng kahalintulad ni Mayor lagi kay Kano. Para yan ang gawin natin. Maganda kung lahat ng mga lugar sana ay kahit ma-approximate Katulad ni lang. Mayor. Hindi naman kailangan kapareho. But Carry. ma-approximate man lang yung mga programs, hindi man lahat ma-replicate, ay masimula ang gayahin yung ibang mga programs. Magaya. Kasi it's not so much the availability of the funds, but it is more the will, the political will. Ate Salve, yung iba nga dyan, sobra-sobra naman ang funds nila. Bakit? Bakit hindi nila nagagawa? Speaking of funds, Nanay Nits, pwede ba namin malaman magkano ang budget ng Taguig para sa senior citizen ngayong 2024? Teka, magkano ba? Nakalimot Nakalimot ako eh.
Teka, Teka, ang sa ang Oscar kaos ka lang, Oo. ano nga, Jer? Mamaya. mamaya, O sige, sikreto na lang natin. Sikreto na lang ito na lang natin. Okay. Sige. Alam nyo mga ka-seniors, no, napakaganda ng usapan natin, napakayaman ng aral na nakuha natin sa mga ehemplo ng Taguig City, ano? Para lang doon sa mga huling nakapasok sa ating programa, no? Unang-una, gusto naming sabihin sa inyo, ang centerpiece ng proyekto ng Taguig ay itong kanilang Senior Citizen Center, no? Na kung saan Center ay for the merong elderly. 5 palabag, no? Nanay Center Salve, pwede for bang the ikwento mo kung ano yung 5 palabag ulit? Hindi ko maikukwento ng according to Okay, sige, ako na lang. palapag. Unang-unang palapag, meron silang therapy pool. Yes. Yan, meron silang therapy pool para yung mga kailangan i-therapy ay dinadala dun sa unang palapag. Ang ikalawang palapag ay yung tinatawag nilang massage. Massage and sauna. Yan. Ito na. So, yung pong sauna at saka massage, yung pa yung malinis na masahe at sauna ha, mga tatay, baka mamaya kung ano nasa isip nyo ha. So, yan ang second floor. Yung third floor po ay dialysis center at meron silang 15 dialysis machine. Libre po yun. Yung ikaapat na palapag ay Zumba and Recreation Center, no? At yung panglima ay recreational area. Yan. At Theater. doon sa kanilang mga recreation, meron silang chess, Scrabble, movie houses. Natanong ko lang, Nanay Nits, meron din bang majongan doon? At saka tungit? Wala. Wala. Kasi- Bingo. Madyong Madyong kasi kasi parang may parang may pera. Hindi, pwede naman pitik bulag eh. Tikan. Pero maganda ho kasi yun sa mental, sa mental, Oo, mental. Dapat wala lang. Alertness. pwede naman ho maglaro na walang pera, walang pustahan. O kaya ang May premyo na bingo. lang May bingo kami pero hindi hindi pera. pera. Oo. okay. Okay. So meron pa silang roof garden, ano? Prices. And then, Oo. inuulit ko to mga ka-seniors kasi baka kayo ay gustong mangopya at sabihin sa inyo mga sarili mga Oscar na gayahin ito, no? And then, pag TTH ay meron silang geriatric program. Yan, importante yan, ha? Geriatric program in coordination with St. Luke's BGC. The doctors visit and assess and do check-ups for them. At pagka Friday ay meron silang health forum. Yan. Yan po ang highlight ng kanilang center, no? At kanina ay gusto naming imungkahi na palawigin ito at umuo si Nanay Nits, no, na magiging daycare center din sa mga senior at pupunta kami ni Nanay Salve doon at magmumungkahi kami kung paano ikakabit sa daycare center ng mga bata yung daycare center ng mga senior. So bukod sa mga financial assistance na galing sa gobyerno, meron silang sariling birthday cash gift. Kapag ikaw ay 60 to 65 years old, meron kang 3,000K. 70 to 79, 4K. 80 to 89, 5K. 90 to 89, 10K. 100 years old, 100K. At every year, habang buhay ka, may 100K ka. No? So kung may kamag-anak kayo dyan, taga-Taguig, abay siguraduhin yung wag na silang mamatay. No, para habang mahaba buhay nila, may 100K tayong paghahati-hatian. Okay. So libre gamot para sa diabetes, asthma at saka high blood. At ang gamot ay dinadala sa bahay. Every 3 months for 3 months supply. Yan. Meron silang dental service, home health service, call a doctor, libre lahat ng assistive devices. Meron silang burial assistance at saka everyday may 6 na grupo umuikot sa buong Taguig para magbigay ng information education campaign. Yan po, nakakaingit, no? So bago tayo magpaalam, Nanay Nits,
meron ho ba kayong gustong ibigay na mensahe sa ating mga tagapakinig nood? Mga komentaryo o advice o mga suhestyon tungkol sa pamamalakad ng isang napakagaling na OSCA head katulad nyo? Hindi naman po masyadong magaling Kapuroy. Sa Taguig nakikita natin ang pagsisikap na ito sa bawat programa sa serbisyong inaalok para sa ating mga senior citizens. Ang Center for the Elderly ay hindi lamang isang pasilidad. Ito ay tahanan kung saan sila ay pinahalagahan, pinapakinggan, at pinagkakatiwalaan. Ang bawat programa ay naglalayong ang kanilang dignidad, lusugan, at kagalakan. Kaya tayo ay nagpapasalamat sa kanilang mga kontribusyon sa pagpapatuloy ng pagsumikap upang maitaguyod ang kanilang kapakanan, mga senior. Ang ating mga nakatanda ay hindi lamang nakakatanggap ng pangangalaga, kundi mahalagang bahagi sila ng ating mga pamilya. Sama-sama natin patuloy na pangalagaan at mahalin ang senior citizens ng Taguig. Dito sa Taguig, na isang probinsiyudad, sabi nga ni Mayor Lani, it is a very transformative, lively, and caring city. At sa pangangalaga niya, ang mga senior sa Taguig, sabay-sabay na nagsasabi, masaya, masarap, tumanda sa Taguig. Yun. Parang gusto ko nang tumanda. Okay. Nanay Salve. Ilang Panghuling taon ka na ba, Kapuroy? palagay niyo po, ilang taon na ako, Nanay? 42. Yun. Sasamahan ko po kayo hanggang maging 100 kayo. Ako'y 64 na. Okay. Nanay Salve. Yes, una gusto kong i-congratulate ang mga taga-Taguig kasi nasa lugar kayo kung saan gusto kong sabihin na napakaswerte ng mga nandiyan nakatira ng mga nakatatanda kasi yung mga serbisyo na ibinibigay sa inyo ng inyong pamunuan, ng inyong mga leaders ng komunidad ay hindi man sapat pero napakadami kumpara sa ibang mga lugar. It's not a question of funding availability. Nabanggit ko nga kanina na kung gugustuhin pala kasi ng leader, ng mayor o mayora, ay kakayanin nila, hindi kinakailangan pag-usapan yung meron ba tayong available na funds na malalaki. Hindi naman pala kinakailangan yun eh. It's a matter of organizing your resources. Andi dyan, tingin ko yung mga sinasabi ninyong serbisyong galing sa mga ospital ay hindi naman binabayaran ng munisipyo. Possible na nahihingi natin bilang donasyon din yung serbisyo ng mga ospital na yon bilang pasasalamat din. Kumbaga it's returning the favor na ibinibigay sa kanila ng kanilang munisipyo. So nasa political will na lang siguro ng mga pamunuan kung paano ma-mobilize yung mga resources within the community para ito ay magamit para sa pagsosoli o pag-payback sa mga members o sa mga constituents ng komunidad. So ano ko lang ito sa ibang mga komunidad, we're not comparing, pero ang sinasabi ko lang, kung wala pa kayo nung some of the programs that are being rendered sa Taguig, baka po pwedeng i-replicate din ninyo. Because if they can do it, why can't you? Diba? Nakakainggit for us, biro ko lang yung maganda sigurong pag-isipan kung paano makalipat doon sa Taguig. But
maganda kung magagawa natin yan sa iba't ibang mga lugar. Hindi man natin makopya o magaya ang lahat. Masimulan man lang natin na maisagawa yung ilan sa mga kanilang programang na isasagawa ngayon. Thank you. Yun. Thank you po. Alam mo, Nanay Nits, palagay ko kailangan natin ng second round. Kasi sa totoo lang, marami pa akong gustong itanong sa'yo na hindi ko na itanong dahil ang gaganda ng mga naririnig ko, ayaw kitang awatin at gusto kong marinig lahat. Pero sa susunod po, paghahandaan ninyo, pag-usapan natin at iimbitahan namin kayo ulit, ano ang mga programa nyo tungkol sa employment, tungkol sa livelihood, at saka tungkol sa elderly abuse at marami pang bagay. Susunod po ay pwede po ba namin kayo maimbitahan ulit? Sige po. Sige po, Roy. Yan. Time. Yan, kasi marami pa akong tanong kaya lang ang gaganda ng mga sinasabi nyo, ayaw ko kayong awatin eh. Sige No? po. Okay, so maraming salamat po Nanay Nits, maraming salamat Nanay Salve, maraming salamat Kose sa platapormang ito. Maraming salamat sa ating mga aktibong tagapakinig nood ngayong hapon. At sana po ay magkita-kita po tayo muli sa susunod na linggo. At sana ay maimbitahan natin muli si Nanay Nits. At yung mga biro-biroan natin ay gawin nating makatotohanan. Dadalaw po tayo sa Taguig at magkakaroon po tayo ng benchmarking. Yung mga interesadong sumama sa amin, mag-i-schedule po kami ni Nanay Salve ng pamamasyal dyan. At welcome naman tayo kay Nanay Nits. At yung mga taga-Taguig na tagapakinig nood natin dito, ayan si Nanay Nits, sabi niya ay welcome kayo. Dalawin natin siya at gawin nating realidad yung mga dinagdag nating mga panaginip dun sa maganda ng panaginip na sinasabuhay ngayon sa Taguig. Maraming salamat po at muli magkita-kita tayo sa susunod na Lunes alas 2:30 hanggang alas 4. Mabuhay po tayong lahat. Mabuhay ang mga taga-Taguig at sana ay mananatiling masaya ang buhay ng mga seniors sa Taguig. Maraming salamat po. Thank you. Thank you. Thank you, Kose. Thank you.